I give you my heart. Naniniwala ako na ang ating puso, amen, sa umagang ito, ay tanging ating Panginoon lamang ang siyang ating papananahanin, ating kaisipan, amen, at tanging ang Diyos lamang ang siyang ating pag-uusapan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ilaan natin ating oras, panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Glory. This is my desire. Hallelujah. To honor you. Glory. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Glory, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Once again, at muli tayo nagpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, na muli nasumpungan tayo sa kanyang harapan. Hallelujah, sa umagang ito. Glory! This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, Hallelujah! I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Thank you, God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah! I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hallelujah! I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Amen. Lord, have your way. Glory to God. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Manatili po tayong nakatayo. Buksan natin ating mga Bible sa chapter 3 ng Genesis. Verse 7. Okay.
And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. Okay, and they sew fig leaves together and made themselves aprons. Verse 8, and they heard the word of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hide myself. Okay, isa pang scripture ang ating basahin. Basahin natin itong Psalm 133 verse 1. A song of the grace of David. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the head, the bird, even Aaron's bird, that went down to the skirts of his garments. 3, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountain of Sions. For thee, the Lord, commanded the blessing, even life, forevermore. Isama na rin natin ang Ephesians 3, verse 9. Okay. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Now, last, sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Tayo po ay mag-pray. Let's bow our heads. Dakila at mapagpalang Diyos, hallelujah, we thank Thee for this wonderful day that You have given us. We pray, Lord, and we ask Your blessing to pour for each and every one of us, Lord. Hallelujah. Speak to us once again, Lord. Hallelujah. According to Thy word, according to Thy truth. Hallelujah. And remind us again, O God. Hallelujah. With Thy word, or by Thy word, of correction, instruction for each and every one of us, Lord. Salamat. We thank Thee, Lord, for all the blessings, for all Your mercy and kindness. Hallelujah. We ask all of this prayer, Lord, to Your mighty name, which is name above all name. In Jesus' name, amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. Happy Family Day sa lahat ng mga believers. Welcome ang lahat ng mga guests, visitors, at mga loved ones, relatives na kapiling natin dito ngayong umaga. I believe yung pamilya ni Brother Jojo, andyan, Brother Jojo Kiambao, welcome, mga brother. Okay, mga anak niya, at meron na siyang apo at i-dedicate. Brother Israel, meron kang visitor yata.
Okay, welcome, Sir Willie. At siya ba yung taga dyan sa Hopiaan? Welcome, sir. At winelcome natin lahat ng mga officials kanina ni Brother Israel, winelcome at ng church. I believe na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin ang kapahayagan, di ba? Sa pagpili ng mga karapat-dapat na tao. At nai-present po dito kanina ang mga butihing mga lingkod ng munting barangay dito po sa Barangay Ligid. Ligid na ito, Brad Israel? Okay, Ibayo. Ibayo. Praise God. At almost majority po na mga kapatiran natin ay halos taga rito po. Mga taga Samama, andyan po sila, Napindan, at ang may ilan na mga taga Pateros. At isang blessing po na tayo rin ay nakakagamit dito sa covered court na ito. At isang blessing sa atin na tayo ay nakakuha rito ng ilang mga islat at nakapagdadaos ng ating mga meetings. At pinasalamatan natin ang mga munting alaala ng mga kapatiran dito, ng mga kaibigan natin dito sa dako na ito ng Tipas. At welcome po sila lahat. Okay? Yung mga guests po natin dyan, sa likod, welcome. Yung mga hindi natin nabati, ay welcome po lahat. Now, siguro sa walang pagtatagal, ay nais kong dumako na tayo kagad sa ating salita. The Restored Divine Fellowship. Yung naibalik. Ito po ang ating title na tinatawag na banal na pagsasama. Kasi may banal na pagsasama sa pasimula. At ito ay naputol. Siguro alam nyo ang akin tinutukoy. Okay? Diyan po sa Garden of Eden, diyan sa beginning, sa pasimula, dati po ang relationship ng tao at ng Diyos ay very close. Yung ating pong sound ba ay dinig dyan sa likod? Bandang likod, hindi na yata naririnig. Okay? Lahat ng mga nakakarinig dyan, amen. Yun, nadidinig pala. Okay, akala ko nagkukwentuhan eh. Okay, so yun po ang ating mga, ang tawag dito, ang ating mga pasimula dito sa paksang ito, the Restored Divine Fellowship. So, nang pasimula, agad na aking sinabi, ang Diyos at ang tao ay hindi malayo. Napakalapit po. Pagtawag lang ng tao, andyan na ang Diyos eh. Ganun kabilis. Amen? Pero ngayon po, diba? It takes day, it takes month, bago mo, diba, mapil. O year, bago mo mapil na ang Diyos ay kasama mo. Amen? Sapagkat yung unang fellowship ay naputol. Dati sa Garden of Eden, okay, pag nagsalita ang Diyos, naririnig kaagad ng tao. Kagaya ng ating binasa kanina sa talata. Diba? Sabi ng Diyos, "Where art thou, Adam?" Diba? Ang sabi ni Adam, "Kami po ay nagtatago, Panginoon." Bakit? Sabi ng Panginoon. Kasi kami po ay hubad. Sinabi ng Panginoon, bakit? Sino nagsabi na kayo hubad? Dahil the day na kayo i-create ko, kayo ay naked. Diba? At wala kayong malisya sa inyong sarili. Sino nagsabi na kayo'y hubad? Nagturo na po ang tao at sabi ng tao, ang serpent po. May tinuro siyang serpent. Siya po ang dumumi ng aming mga pag-iisip. At alam natin ang istorya ng serpent, ang diablo na si Satanas ay pinoses po ang isang nilalang na ang pangalan ay serpente. Kaya siya po'y naging tuso, siya'y naging matalino, diba? Siya'y naging mapanlinlang at nadaya niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga katusuhan. So tinuro po, binalik sa diablo ang sisi. Amen? Dati po ay very close. Pagtawag ng Diyos, Adam, yes, Lord. Ganun kabilis, di ba? Eve, yes, Lord. Ngayon po, mga kapatid, pagtawag ng Diyos, Adam, Adam. Wala po si Adam, busy. Kung saan-saan, nalilibang. Di ba? Na
iba't ibang form ng kasalanan sa mundong ito. But in the beginning, napakaganda po ng fellowship ng Diyos at ng tao. Hindi malayo. Pagtawag lang ng Diyos, Adam, dinig kaagad ni Adam, yes, Lord. Pero may instances na nangyari, tumawag ang Diyos at hindi sumasagot si Adam. Can you say amen? Ayan, Diyos, mga kapatid, ay magtataka. There's something wrong kay Adam. Dati, isang tawag ko lang. Diba? Kagaya din sa fellowship. Diba? Pag merong tinatawag na in-between, diba? Against doon sa isang brother at sister o sa isang tao, minsan magko-call, magte-text yung isang tao. Ang gagawin ng isang tao, hindi sasagutin. Ama, diba? Magte-text, no reply. Dahil merong namamagitan na differences. Nangyari din yun sa Diyos at sa tao. Wala man cellphone sa panahon na yon, sinabi ng Diyos, Adam, where art thou? Tahimik si Adam. Eve, where art thou? Tahimik. Talagang nilakasan na ng Diyos ang kanyang tawag. Lumitaw na si Adam. Adam, kanina pa kita tinatawag, Lord, nahiya po ako, I am naked. Si Eva rin, I am naked. Sino nagsabi sa iyo na kayo ay hubad? Wala naman mali siya sa inyo nang likhain ko kayo. Tinuro ang serpent. Kabagat ang serpent ay inintroduce niya sa humanity kay Adam and Eve ang tree of knowledge of good and evil. Yung word na tree of knowledge of good and evil ay isang wisdom. Isang wisdom. At yun ay carnal wisdom. Amen? Na kung saan ay inintroduce ng diablo sa tao. Kaya nang ma-introduce ng serpent, ng carnal wisdom, ang tao po ay naging tinatawag na sinful. Naging makasalanan po, mga kapatid, ang tao. Kaya yun po, kung ating palalawakin, nakapaloob po doon ang isang doktrina na alam natin na original sin. Sino po sa inyo pamilyar sa original sin? Taas ang kamay ngayon. Konti lang ang pamilyar sa original sin. Halos majority. Kaya it is not an apple. It is not a literal fruit. Amen? It is knowledge. Diba? It is knowledge of good and evil. It is a carnal, sinful act. Amen, na nag-cause ng tinatawag na sin sa humanity. Sapagkat ang inintroduce ng Diyos kay Adam and Eve ay tree of knowledge, tree of good and evil. Tree of life, I mean. Pero ang inintroduce ng serpent ay knowledge of good and evil. Nais ng Diyos ang tao ay maging partaker ng eternal life. Nais ng Diyos ang tao ay maging makasama niya habang panahon. Nakita nyo, napaganda ng tinatawag na layunin ng Diyos sa tao. Tayo ay makasama niya habang panahon. Pero minsan, may mga sitwasyon sa ating buhay, pag tayo ay naiipit, di ba? Ano po nangyayari sa tao? Nalilimot niya ang Diyos. In what form? In what way, Lord, nalilimot ka namin? Through fellowship. Can you say amen? Hallelujah, through fellowship. Napakahalaga ng fellowship sapagkat ito yung tinatawag na pagsasama, pag-uusap ng tao at ng Diyos. Kaya kung ang tao at ang Diyos ay walang pag-uusap, merong diferensya. Kaya nais ng Diyos na ang tao ay lagi niyang makausap. Ang tao ay lagi niyang makasama. Diba? Pero may isang bahagi sa ating pagkatao, mga kapatid, ang nagdulot ng tinatawag na paghihiwalay ng fellowship natin sa Diyos. Yun ang sin. At ang sin na yun ay tumitira sa ating laman. Sabi ni Paul, it is not I. Diba? It is not I that doeth it. It is the sin that dwelleth in me. Amen? Pero by faith, ako ay nangahawakan sa iyong salita, pero sa aking sin, sa aking flesh, ay may another law in my member sa aking flesh na ang mga nais kong gawin ay hindi ko nagagawa. Yun, naputol ang fellowship doon.
At yung mga gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. At yung nagagawa ko ay hindi ko ibig. So makita po natin mga kapatid, merong bahagi sa pamamagitan ng ating tinatawag na first birth na naghihiwalay sa atin sa tunay na fellowship. Yun ang flesh. Sabi ni Paul sa kanyang scripture, we must die daily. Kaya kung walang tinatawag na death, walang fellowship. It takes death para magkaroon ng fellowship. Can you say amen? Ay ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, nag-offer siya ng isang tinatawag na isang light sa Calvary. In-offer niya ang kanyang light. Nagkaroon siya ng obedience sa death. Amen? Upang ma-restore ang fellowship ng tao at ng Diyos. Can you say amen? In-offer niya ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nag-suffer siya ng suffering ng pinakamatinding punishment dito sa lupa na siyang capital punishment at that time. Alam niyo ba ang crucifixion ay capital punishment na ipinapataw lang sa pinakamatinding, pinakamasama at pinakamabigat na krimen sa ibabaw ng lupa na binibigay ng Romano? Crucifixion ay matindi po, mga kapatid, na pagpaparusa. Kung sa atin, hindi ko alam. Kung sa Saudi, ang pinakamatinding kaparusahan ay beheading. Diba? Kung sa atin, sa ibang mga bansa ay firing squad. Kung sa atin, ano po, life sentence lang. Pero sa Roman time, ang pinaka-capital punishment, mga kapatid, ay crucifixion. Paano po naging mahirap ang crucifixion? Dahil nakabitin ka, mga kapatid, nakahang ka. At lahat ng tinatawag ng liquid sa katawan mo ay nauubos unti-unti. Diba? Sa dami ng sugat, sa dami ng dugo na tumagas sa kanya, diba? Sa pawis, halo, luha, lahat sama-sama. Kaya dehydrated siya sa cross. Naghahanap siya ng tubig. Makita po natin, nag-suffer siya ng pinakamatinding punishment upang maibalik niya ang fellowship ng tao at ng Diyos. Sabi sa Bible, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya magala ka, merong tinatawag na bloody lamb na nag-offer ng kanyang life sa Calvary para sa bawat isa sa atin. Upang ang lahat ng ating sala ay kanyang bayaran. Can you say amen? Lahat ng ating pagkakamali, maging magagawa natin o hindi pa nagagawa, ay binayaran na sa krus. Imagine yung mga nagawa mo at magagawa mo pang sala. In God's sight ay pardon na sa Diyos. Kung ikaw ay binhi ng Diyos. And you say amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos sa pasimula. Amen? Dahil pinor-ordain ka niya at lahat ng tinatawag na sala mo ay dinala niya sa krus. Kaya biyaya po Isang habag, mga kapatid, na ibinigay niya sa atin. Kaya by grace you are saved, not of your own selves, not by works, but by grace you are saved. Kaya sa biyaya tayo ay naligtas. Kaya kung ikaw ay binhi ng Diyos, biyaya niya yun na ikaw ay pinili niya sa pasimula. So naputol ang fellowship sa Garden of Eden. Sabi ni Adam, I am naked, I am sinful. Sabi, nagpartake sila ng knowledge of good and evil, ng fruit ng tree of knowledge of good and evil, na introduce ang sin, na introduce ang iba't ibang form ng kasalanan. Amen. Dahil doon sa tinatawag na Garden of Eden. So nahihiya ang tao. Pansinin mo po, mga kapatid, kapag ang tao ay may nagagawang mali, nahihiya siyang lumapit sa Diyos. Nahihiya siyang magpakita kay brother, kay sister. Nahihiya siyang tumayo sa presensya ng Diyos. Diba? Dahil merong in-between sa iyong relationship between God and you. Can you say amen?
Pero kung walang tinatawag na in-between sa inyong relationship ng Diyos, meron kang boldness, meron kang authority na umarap sa Diyos, wala kang tinatawag na guilt feelings. Amen? Kundi pagtawag ng Diyos, where art thou, Adam? Here, Lord. Andun kagad, sagot kagad. Pag sinabing, may fellowship tayo, family day, yes, Lord, present kagad yun. Alam nyo, kung hindi, tatalunin pa kayo ng mga barangay official. Alas 8 lang, nandyan na. And you say amen? Kaya, buti pa yung mga barangay official, sumamba. Kahit ilang segundo, ilang minuto. Can you say amen? Kung believer ka, wala ka sa presensya ng Diyos, merong tinatawag na napuputol na relasyon. May napuputol na ugnayan. Ay nais ng Diyos, mga kapatid, buuin ang isang pamilya. Ang isang pamilyang nasira sa time ng Garden of Eden. Ang lungkot po talaga nun. Can you say amen? Pag may naputol, may nasisirang pamilya, masahol pa sa kamatayan eh. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat bumabalik yon sa alaala mo. Umuukit yon sa iyong puso. Diba? Ang tinatawag na separation na naganap. Ay ang Diyos hindi siya papayag. Hindi siya gigive up. Na ang nasirang pamilya sa Garden of Eden ay manatiling gayon. Ay ang Diyos ay gumawa ng kapamaraanan upang maibalik, mga kapatid, ang fellowship, ang divine fellowship ng tao at ng Diyos. Can you say amen? Pero sa time na yon, before na dumating ang crucifixion, may mga partial reconciliation na naganap. Yun ang tinatawag na literal lamb, literal calf. Ino-offer nila, sinasaksak, ino-offer ang dugo. Can you say amen? Na pansamantalang pantakip ng kasalanan. Diba? Mga tinatawag na man-made services ay pansamantala lang, mga kapatid. Pero nais ng Diyos ng isang permanenteng relasyon. Can you say amen? Nais niya ba ng isang permanenteng pagpapanauli ng pagsasama? Can you say amen? Yun ang desire ng Diyos. Amen. Kaya laging malungkot siya kapag nakikita niyang ikaw at siya ay malayo. Kapag ikaw ay nalalayo sa fellowship, meron siyang longing. Sabi, what is a man that thou art mindful of him? Bakit lagi mong iniisip ang tao? Bakit lagi mong inaalala ang tao? Because man is created in the likeness and image of God. We are created in the likeness and image of God. Merong attribute sa ating inner man na bahagi ng Diyos. Merong tinatawag na portion sa ating pagkatao na walang iba ay bahagi ng Diyos. Kaya hinahanap niya ang tao. Can you say amen? Kaya gusto niya ang tao laging nasa fellowship niya. Gusto niya ang tao laging masigla at hindi nanghihina. Hindi nang lulupaypay sa paglilingkod. Gusto niya ang tao ay laging active sa pagpupuri. Kasi kung hindi, tingnan mo naman magpuri yung mga politiko kanina. Diba? Gumagana yung mga ano kanina. Eh kung ikaw, gaganyan-ganyan. Ano yun? May sakit? And you say, nais ng Diyos, i-express mo yung joy. Pag masaya ka sa fellowship, may joy. Di ba? Pag ikaw inspired, mga kapatid, sa fellowship, ikaw ay excited. Can you say amen? Ay nais ng Diyos, makita yung mga reaksyon sa atin na tayo ay meron tinatawag na ganong expression. Nakita ng Diyos, mga kapatid, na maibabalik niya yon sa pamamagitan ng ating faith sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Sa pamamagitan ng faith sa mensaheng ito na ating naririnig. Ang dugo ngayon in these last days ay ang mensahe. Kung babalik ka sa Calvary, wala ka na makikitang dugo dahil tuyo na. 2,000 years ago. Maging yung balabal na pinunas kay Lord, tuyo na. Yung tinatawag na
pinahid sa kanyang mukha, tuyo na. Maging yung cross na natuyo ang dugo doon, tuyo na lahat. Wala ka nang babalikang dugo sa history. Kung gusto mong bumalik sa dugo, kinakailangan ikaw hanapin mo ang presenting dugo sa uling kapanahonan na to. Bakit, Pastor? Dumugo ba uli? At may presente bang dugo? Yes. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. So ang dugo ngayon in these last days ay ang kanyang mensahe. Ang word for today, ang tinatawag na dumudugong mensahe ngayon sa ating kapanahonan. Wheresoever the carcass is, there is the eagles gathered together. Kung nasaan naroon ang mga bangkay, ang bagong paslang, nandoon ang mga nobya, naroroon ang mga agila at nagpipista. Can you say amen? Hindi magpipista ang agila sa mga dead things. Hindi magpipista ang agila sa mga rotten pods o rotten things sa panahon na to. Ang agila ay magpipista dito sa tinatawag na bloody, press-killed meat for this age. Can you say amen? Kung nasaan ang bagong paslang. Sa palengke, paano mo malaman na yan ay sariwa? Bibili ka ng meat. Ang ginagawa ng mga tindera, binubuhusan ng dugo. Diba? Para kung bibili ka, uy, sariwa pa, may dugo pa. Diba? Pero ang totoo, na-stuck na sa freezer yun. Winisikan lang uli ng dugo. Amen? So, yung tinatawag na mensaheng sariwa sa huling kapanahonan, mga kapatid, ay press. Yun ay present word for today. Yun ay napapanahong mensahe para sa atin. Hindi nakalipas na mensahe. Kaya nga sabi ng Panginoon, o yung mana kahapon, huwag nyo nang itago para ngayon. It won't work in our day. Luther's revival won't work in our days. Wesley's revival won't work in our days. Pentecostal revival won't work in our days. Merong word for today na para talaga sa panahon na to. Can you say amen? Kaya nga ang mana ng unang panahon, hindi pwedeng itago, nabubulok. Kaya nga ang mensahe, hindi pwedeng i-stored, hindi pwedeng i-imbak sa mga denomination. Kinakailan i-preach mo kaagad yan na direkta. I-serve mo kaagad ang pagkain habang mainit pa. Dahil bukas, wala na po yan. Obsolete na. Kaya ang Diyos nagbigay na mensaheng napapanahon para mapanatili ang fellowship. Para mapanatili yung tinatawag na divine fellowship. Ni-reveal ng Diyos in these last days kung ano ang tinatawag na magiging grounds of fellowship. Diba? Sabi ng iba, kasi marami. Kaya gusto ko dyan. Hindi po yun. Kasi mababait ang mga brother and sister, kamay ng kamay at ngiti ng ngiti. Hindi din po yun ang grounds. Kasi ang pastor, mabait ang aming old kind priest. Dumadalaw araw-araw, may visitation. At meron pang mga pakimkim. Hindi din po yun ang grounds ng fellowship. Ang grounds ng fellowship ay merong revealed word na naunawaan mo. At na-reveal sa'yo personally. May kadahilanan ka, kaya ka nagsisimba, kahit wala si mama, kahit wala si papa, dumudulog ka sa fellowship, diba? Walang nakapipigil sa'yo dahil merong naging ugnayan between you and the Word. What is the new birth? The new birth is when you can receive the Word for your day. It is personally revealed to you. Kaya nagsisimba ka mag-isa, kahit walang umaaya sa'yo, walang pumipilit sa'yo, kusa kang pumupunta sa gawain dahil may na-reveal sa'yo personally. May naunawaan ka sa salita ng Diyos personally. Hindi ka na kailangan pukpukin, hindi ka na kinakailangan pambakbakan at paalalahanan sa fellowship. Meron ka nang tinatawag na desire. Meron ka nang tinatawag na burning desire para mag-attend sa church, para mag-fellowship, at marinig ang kanya mga mensahe para sa iyong araw. Can you say amen? Hindi po tayo mga traditional believer. Tingnan mo nung nakaraan, napuno ang mga simbahan. Lumindol eh. Di ba? Kailangan pa bang palindulin para
Ang mga gawain ng Panginoon ay ating maalala. Ayan si Brother Nato, tinakot yata yung mga napolkom. Ayun ka na naman, bro, tatakutin mo na naman kami. Pero mo sinabi ng brother, kaya po hindi sa atin tumama yung intensity 7, dahil intensity 9 ang nakalaan dito. Grabe ka naman, bro, totoo ba yan? Maring inuugnay na ni Brother Nato yun doon sa catching away. Maring kukonekta na yun doon sa California. Then, catching away of the bride. Wala na pong silbi. Diba? Kapag ang isang syudad naging ghost town na, wala nang silbi. Saan ka kakain ng Jollibee, durug-durug na. Saan ka magmomol, durug-durug na. Wala na. Rapture na. Can you say amen? Kaya kapag naging ganon ang kalagayan, mga kapatid, ng ating syudad, rapture will take place. Kaya be ready any moment. Kukunin na tayo ng Diyos sa isang fellowship na hindi na magwawakas. Can you say amen? Dito, nagwawakas pa eh. Oh. May tumatakbo pang orasan. Can you say amen? May laman pang nagdidikta sa atin. Under tayo ng tinatawag na timetable ng flesh. Pero doon, wala na. Kaya ang Diyos sabik na tayo ay makaught up. Sabik na ang Diyos na tayo makapiling doon sa tinatawag na millennium. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng tinatawag na mga mensahe para maibalik niya ang fellowship na naputol. Katulad daw ang fellowship na to sa isang langis na binuo sa uluhan ng isang saserdote. At bababa ang langis hanggang dito sa kanyang balbas, hanggang sa kanyang damit. Hanggang ang kanyang buong tinatawag na katawan ay mabasa ng langis. Yun po ang tunay na fellowship. Kung pupunta ka sa church, sisilip ka lang. Kakamay ka lang, then alis ka na, natubog ka lang nun. Diba? Para pong mga traditional believer, papasok ka sa church, sasawsaw mo yung kamay mo doon sa sabay alis na. Diba? Meron ding ganon dito sa huling kapanahunan. Kinakailangan matubog ka sa fellowship. Kinakailangan yung langis dumaloy mula sa ulo hanggang sa iyong buong katawan. Kinakailangan na mensahe, mga kapatid, mag-penetrate sa iyong flesh, sa iyong body, sa iyong bone, sa iyong spirit, sa iyong soul, hanggang sa pag-iwalay ng kaluluwa at spirito, at ikuwiken yung gene seed dun sa heart mo. Kailangan ganun, mga kapatid, ang tunay na fellowship. Kailangan yung lalabas ka rito sa fellowship, medyo gumaganyan yung ulo mo, nag-iisip ka. Diba? Kung isusuko mo na ang lahat ng sala mo sa Kanya, yun ang tunay na fellowship. Diba? Tumama, sumapol sa'yo yung mensahe. Hindi yung parang pasok dito, labas lang doon sa kaliwa. Ang tunay na fellowship na ikay nabuhusan ng mensahe, talagang tumagos hanggang sa kaluluwa. Pag-iwalay ng espiritu at kaluluwa. Hanggang mamatay ang luma mong pagkatao. Can you say amen? Hanggang ang bago mong pagkatao ang mahayag dito ngayong umaga. Yun ang tunay na fellowship. Kasi ang lumang pagkatao, ito po ay lumalayo sa fellowship. Pero ang bagong pagkatao, ang new creation kay Kristo, ito ang may gusto ng fellowship. Ito ang hindi naiinip, ito ang hindi napapagod, ito ang hindi nagsasawa. Ito ang laging nagre-rejoice kapag may revealing of the word. Ang old man napapagod. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya kailangan maibalik ng Diyos, ma-restore niya yung divine fellowship. Sinikap niya sa Old Testament, gumamit siya ng mga prophets, gumamit siya ng mga reformers, para unti-unti niyang maibalik, ma-restore yung naputol na fellowship. Kasi ang lungkot po, mga kapatid. Natural type ng spiritual. Apo mo, gusto mong makita, hindi mo makita. Gusto mong invitein, ayaw ka pagbigyan. Diba? Ang lungkot. Diba? Dadamputin ng ama para makabanding niya, binabantayan. Parang may pulis. Diba?
Yung magsama-sama kayong buong pamilya, hindi mo maranasan. Ganon ang nararamdaman ng Diyos every time na uma-absent kayo sa fellowship niya. Every time na may gathering, wala ka, ganon ang nararamdaman ng Diyos. Can you say amen? Ba't pinapil ng Diyos sa akin yun? Dahil gustong ipapil ng Diyos ang nararamdaman niya sa tao. Can you say amen? Pag may sin na nangyari, pag mayroong naganap na pagkakasala, mga kapatid, ang Diyos, nararamdaman niya yun. Amen? Magiging reality ito pag may mga broken family, ganyan na nangyayari sa ating buhay. Lagi kang uhaw sa fellowship. Lagi kang may longing sa gathering. Lagi kang may longing sa tinatawag na bonding. Ganon ang Diyos. Nais niya mabalik yung bonding ng Garden of Eden. Gusto niya mabalik yung tinatawag na first union na naganap sa Garden of Eden. At sabi ng message, malapit na. Can you say amen? Malapit na tayong maibalik sa tinatawag na third-fold mystery. Ngayon ay nasa second-fold mystery na tayo ni Kristo. All that was in Christ, He poured it into the bride that He might have the preeminence. Pumapasok na po ang bride sa fullness ng preeminence. Pumapasok na tayo sa tinatawag na lubos na pagpapasakop. Can you say amen? Ang bawat individual ay humahantong na unti-unti sa lubos na pagpapasakop ng mananampalataya sa salita. Kasi hindi magaganap ang tunay na fellowship kapag hindi nagaganap ang lubos na pagpapasakop. Lord, 50 lang ang pwede kong ipasakop sa iyo. Yung 50 ko sa dyablo pa. Ang Diyos ay malungkot. Ang nais ng Diyos, 100% submission mo sa Word ang makita niya. Amen? Kaya konektado ang headship. Now, ito po isang paglilinaw. Na-mention ko one time na ang mga kababaihan ay 1% lang at mga kalalakihan ay 99%. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, sa tinatawag na creation. Sa time ng creation, mga kapatid, ang lalaki direkta. Let there be man. God or man directly from the dust of the earth, 100%. Pero ang babae po, hindi ganon. Walang original creation, mga kapatid, kaagad na babae. Na sinabi, let there be a woman. Wala pong ganon. Kaya nagkaroon ng babae, i-explain ko sa inyo, dahil galing kayo sa lalaki. Kayo'y isang pirasong tadyang pinutol ng Diyos. Isang major surgery. It takes death para kay Adam. Kasi mararamdaman ni Adam yun. Kung hindi mamamatay o patutulugin si Adam ng panandaling panahon, mararamdaman mo yun pag tadyang mo ang pinuputol. Balian ka ng isang tadyang, baka himatayin ka at mawalan ka ng ulirat. Si Adan ay pansamantalang humimlay. Pumikit. Naging kamatayan ni Adam, pansamantala, para iluwal ang isang babae. Pagluwal ng babae, tinadyakan si Adam, dinominahan si Adam. Oh my. At sinabi ng babae, Adam, ano ka ba? Mas matalino ako sa iyo. Ikaw ay bobo. Biruin mo yun. Yung galing sa kanyang babae na 1%. Ito'y percentage ng creation ng lumitaw. Inander si Adam. Ako ang captain, ha? Ikaw ang follower. Sasabihin naman ng lalaki, yes, sir. Naku po. Yun ay wala sa original creation. Ang lalaki po, ang Panginoon ng mga babae sa lupa. Nang dumating ang Paul. Pero before the fall, co-equal lang yan sa spirit realm. Pantayan. Pero nasa fallen condition ang tao at ang babae ang una nagkasala, kaya ang babae dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki 100%. Pwede ba, Pastor, 50-50? Hindi, 100%. Paano kung sablay siya? Pag gano'n ang kaisipan ng mga kababaihan, mga kalalakihan, sumangguni kayo sa pastor sa lahat ng inyong mga hakbang.
Pag sinabi ng babae, iyo lang yata yan eh. O ayan, kausapin mo si pastor. Ayan ang cellphone. Nagtanong ako kay pastor bago ko yan pagpasyahan. Can you say amen? Kung duda ka, o ayan ang cellphone. Kausapin mo si pastor. Kaya ang mga kalalakihan dapat may headship din sa leadership ng pastor. Pag binakbakan kayo ng mga misis, sabihin nyo, o ayan, kay pastor yan. Nagpapayo ko 1 oras dyan. Kinote pa ni pastor yan sa quote. Pag ako naman, hinanapan nyo, pastor, yan ba, vindicated talaga. Eto ko. Ipe-present ko sa inyo ang quote. And you say amen. Why? Meron tinatawag na flowing ng headship. Una si Christ. Una, Ama, papunta sa kanyang anak, papunta sa propeta na ating kinikilala. Then, after sa prophet, papunta sa pastor. Papunta sa mga ama ng tahanan. Kaya, na-restore ang tunay na fellowship kapag may headship. Pag walang headship, walang true fellowship. Bakbakan sa bahayan, gera, Third World War. Mga plato lumilipad. Everyday, konting bagay, singhalan. Pero kung may headship, may respect. May authority. May pagmamahalan. Headship is love. Can you say amen? Kasi ang mindsetting nyo, headship, sasakalin ako niyan, duduminan ako. Hindi. Headship means love. Nawalan headship sa Garden of Eden, kaya si Eva nagdomina. Nagkasala. Kasi meron siyang tingin. Baka mas malalim ang nakatsap ko kaysa kay Adam. Baka si Adam ay nagkukulang. At itong tinatanggap ko ngayon, ito ang kapunuan. Kaya nadaya ang babae. Can you say amen? Kaya mga kalalakihan, gusto nyong implement ang headship? Obey this message. Obey your pastor 100%. Magpa-subject kayo sa mga namiminuno sa inyo. Paano ka makapagpapatupad ng isang authority sa pamilya kung mismong ikaw ama ng tahanan, hindi ka sumusunod sa pastor? Hindi ka sumusunod sa mensahe. Paano mo i-implement sa iyong pamilya? Sana mamaya pa to. Lumalabas na yung mensahe mamaya. Diba? Para sa ating couples. Pero nabanggit ko to dahil ito ang naging cause ng tinatawag na pagkaputol ng fellowship. Lack of headship. Can you say amen? Lack of submission. Kaya naputol ang headship sa Garden of Eden. Mga kapatid, hallelujah, kahit na sabihin mo, may malayo kayong distansya, kung magkita na lang kayo sa isang araw ay isang oras, hi love. Pero kung may headship kayo sa isa't isa, walang tinatawag na magaganap na kaguluhan. Kahit nasa abroad si mister, ipipreserve niya ang virtue niya sa iyo, kay Mrs. because of headship. Kahit malayo, kahit may agwat. Amen. Yun ay paglalapitin ng tinatawag na headship. Walang iba yung pag-ibig. Headship is love. Pag pinulaan mo ang iyong headship, pinulaan mo ang iyong sarili. Dahil sabi sa Bible, He is now flesh of your flesh. He is now bone of your bone. At sabi naman kay Adam, she is flesh of your flesh. She is bone of your bone. Hindi po pwede ang couple nagpipintasan sa kanilang mga kainan sa isa't isa. Dahil kung ginagawa nila yon, pinipintasan nila ang kanilang sarili. Dahil sila'y hindi na dalawang laman, sila'y isa na. Kaya naputol ang fellowship. Can you say amen? Kaya nagkaroon ng tinatawag na longing ang Diyos. Nagkaroon siya ng longing sa tao. Kaya binalik niya ang fivefold ministry. Binigay niya ang true fivefold ministry for the perfection of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, para i-preserve, para patibayin ang tinatawag na relationship na pinuputol ng kaaway. Kasi ang kaaway, hindi siya masaya na merong happy family. Nakuha nyo? Kasi ang kaaway ay destroyer.
Demon means destroyer. Pag nakita niya, sweet na sweet kayo mag-asawa, ang diablo, grib na grib. Nakuha niyo na? Gusto niyang wasakin yung sweetness. Gusto niyang gibain yung tinatawag na love and joy and fellowship between husband and wife. Yun ang role ng demonyo. Kaya sabi ganoon, rebukin ninyo ang demonyo para siya'y lumayo sa inyo. Paano mangyayari yun? I-preserve ninyo ang relationship. Mother-child. Child-mother. Parents, daughter, son. Amen. I-restore ninyo sa pamamagitan ng mensaheng ito ang relationship. Kung nagkamali kayo kay kuya, sorry. Kung nagkamali kayo, mga kapatid, kay bunso, sorry. Kung nagkamali si ate, kay nanay, sorry po. Kung nagkamali naman si nanay, kay ate, sorry po. Flesh is flesh eh. Sometimes hindi natin nakikita yung mga gawa ng laman. And you say amen. Ang sinasabi natin lagi, I am right. Sino po yung mahilig magsabi sa Biblia, I am right. I am right. I am right. Sino po yung kilala niyong ganon? Ang diablo sa pasimula. Can you say amen? Kaya na-restore ang fellowship. Maibalik yung hiwaga. Sabi dito, to the intent that now unto the principalities and powers, verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Na makita ng lahat ng tao ang hiwaga ng fellowship na natago sa Diyos upang maibalik sa sangkatauhan ang hiwaga ng fellowship. Amen? Christ is the mystery of God revealed in you. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos na hindi nakikita. Kaya ngayon, kapag ang hiwaga ng Diyos hindi nakikita, bumuka sa atin. Mapapansin mo, magiging sweet ka sa family mo. Magiging mapagpahalaga ka sa pamilya mo. Magiging mapagpahalaga ka sa mga time, sa mga panahon na ginugugol nyo sa isa't isa. Can you say amen? Mga kapatid, yung time, mga kapatid, ay wealth. Time is wealth. Pastor, bakit naman mo nasabi, time is wealth? Ang panahon ay kayamanan. Kasi pag wala ka ng time, paano ka pa makakapagtrabaho? Paano ka pa makapag-iipon? Paano ka pa makakapag-invest? Ubos na ang time mo. Can you say amen? Kaya time is wealth. Hanggat may time na ipinagkakaloob ang Diyos sa atin, pagyamanin natin ang time na ito. Ibigay natin ito sa ating anak. Ibigay natin ito sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating asawa. Huwag po tayong maging makasarili, kundi i-focus natin sa family ang ating time. Minsan, sasabihin ng asawa, wala akong time. Ang time ko sa trabaho, mawawasak ang pamilya na yan. Tandaan nyo, you need time para sa iyong family. You need time para sa iyong anak. You need time para sa iyong husband, para sa iyong wife. Dahil ang Diyos nagbigay ng time para sa atin. Para ma-restore ang ating fellowship between God and man. Nagbigay siya ng time sa bawat isa sa atin. Kaya tayo sa panahon na ito, magbigay tayo ng time sa salita ng Diyos. Upuan natin ang salita ng Diyos. Magpaturo tayo sa mensahe. Magpa-counsel tayo sa mga tagapagturo. Humingi tayo ng payo sa mga tagapayo. Magbasa tayo ng mga mensahe. Diba? Hanggat may panahon. Work while the day is here and the night is coming. Work while it's day. Sabi sa message, di ba? Work, gumawa ka hanggat maliwanag. Di ba? Pero pag dumilim, hindi ka na makagagawa. And you say amen? Kaya yung mga may edad na po,
na gusto pang maglingkod sa Panginoon. Nahahabag ako eh. Di ba? Magsasabi siya, Pastor, may rayuma na ako, hindi na ako makalakad. Pastor, nang hinihingal na po ako. Pero kung may panahon pa, sila yung maiinit sa Panginoon. Sila yung masisigla sa Panginoon. Eh hanggat may time pa tayo mga kabataan, ibigay natin sa Panginoon. I-dedicate natin ang ating time para sa ating pamilya. Gusto mo ng fellowship? Magbigay ka ng spare time para sa pamilya mo. Hindi lahat para sa sarili mo. Kasi divided na ang time ko, Pastor. Sige nga, paano ang time mo? Divided na. 8 hours ako magtatrabaho, Pastor. 2 hours overtime. The 10 hours, nawala ka sa pamilya mo. Eh may 1 hour pa ako, Pastor, mag-exercise, mag-gym ako. O ano pa? May 1 hour pa ako maglalaro ng computer kasi para ma-unwind ako. O ano pa? Manonood ako ng TV na 1 hour. Wala ka ng time sa pamilya mo. Kaya yung pamilya mo, nagmumukmuk, naaasar, di ba? Nagagalit, di ba? Nagsisintimiento. Kailangan ma-reveal yan sa bawat isa sa atin. You need time. Pag walang time, mawawasak po, mga kapatid, ang pamilya na yan. Mawawasak ang fellowship na yan. Pag hindi ka nagsisimba, mawawasak ang fellowship mo between God and you. Diba? Pag hindi ka nag-a-attend sa fellowship, wala ka binibigay na time, panahon para sa Kanya. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nananalangin, hindi ka nagse-share. Lalamya, manghihina ang fellowship mo sa Diyos. Diba? Lalayo, tatabang ang relationship nyo. Kaya paano sa paglilingkod, nagiging masigla tayo, nagiging matatag tayo. Sabi sa Bible, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon-tipon. Not forsaking the assembling of ourselves. Ang pag-aaralan. Ano ba ang ginagawa niyo pag nagtitipon-tipon kami? Eto, Pastor, minsan napapag-usapan namin si sister, si brother, sa kanilang mga kahinaan, atraso nila sa amin. Hindi yan fellowship. Yan ay fellowship ng dyablo. Ang tunay na fellowship, pag nagtipon-tipon kayo, salita ng Diyos ang inyong pinag-uusapan. Nag-exhort kayo sa isa't isa. Nagpapalakasan kayo sa Word of God. Can you say amen? Hindi pag-usapan ng mga kahinaan at problema ng iba. Yan nga yun. Nakautang yan. Ganun. Hindi po yan ang kalakasan. Ang pag-usapan ninyo, mga kapatid, ay revealing of the Word. Kaya pag yun ang ginagawa ninyo, lalakas kayo, tatatag kayo, sisigla kayo, at magkakaroon kayo ng joy. Ang inaalis ng dyablo sa atin sa fellowship ay joy. Sabihin ng isa, wala na akong joy. Ia-anoint ng demonyo lalo yan. Wala ka ng joy, Ia-anoint ng demonyo hanggang mapalayo ka na sa Panginoon. Ang maging joy mo, joy to the world. Hindi na joy to the world. Nagkaroon ka na ng kagalakan sa mundo, hindi na sa salita, malalayo ka na sa presensya ng Panginoon. Ay ang ginawa ng Diyos in these last days, mga kapatid, meron siyang sariwang mensahe, kapahayagan, press, napapanahon, word for today, binigay sa ating kapanahunan para tayo mapanatili sa paglilingkod. Diba? Mga kapatid, man-made na lang po, mga kapatid, ang ginagawa ng mga denomination ngayon. Para mga membro mapasigla, mapasaya, invited natin si Gary Valenciano. Kakanta siya. Sasayaw siya sa ating church. Ay, dadalo kami. Yan na, ang daming dadalo mga membro. Ipagsasabihin, si Gary Valenciano. Visitor natin sa church. Sa next Sunday kaya sino? Yun na ang revival ng mga denomination. Diba? Man-made revival. Diba? Sila'y nire-revive na lang ng tinatawag na sistema. Sa Sunday, dumalo kayo lahat. Bakit? Merong tinatawag na programa si Pastor. Anong programa ni Pastor? Balota. Baka manalo kayo ng kotse o pabahay. Dumalo kayo.
programa ng denomination, alternative sa Word of God. Kaya, nami-maintain nila yung mga paglilingkod na walang kabuluhan. Kaya sabi sa Biblia, in vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of man. Hindi yun ang grounds. May bisita tayo, si Miss Universe. Daluhan naman yung mga magsasalita sa atin, si Miss Universe. Yan po ay programa ng tao, mga kapatid. Can you say amen? Nakakahiya nga. One time, nagkaroon tayo ng bisita. Naalala niyo yung bisita natin? Sino yun? Si Daisy. Nagtaka si Daisy. Hindi siya masyadong popular sa church natin. Di ba? Pero kung sa iba mga church, ay, Ma'am Daisy, picture taking. Pagdating sa atin, nagtataka si Daisy. Hindi siya masyadong, parang hindi welcome. Di ba? Pero alam niyo, mga kapatid, minsan, kailangan din natin yung tinatawag na pag-appreciate. Hindi naman pag-lift up. Kailangan din natin minsan yung makisama. Can you say amen? Dahil yun din ay part ng fellowship. May mga tao din, mga kapatid, na bagamat hindi bride, sila ay friend of the bride. May magagawa din silang kabutihan sa bride. At may magagawa ka rin kabutihan para sa kanila. So we need fellowship. We need friendship. Can you say amen? Kailangan din natin, mga kapatid, hindi yung para ka ng mongha na nasa isang kwarto, mata mo na lang ang nakalabas, hindi ka nakikipag-usap, hindi ka sharing sa mga unbeliever. There's something wrong din. Pag naging ganun, magiging self-righteous ka na lang. Diba? Can you say amen? Kaya tandaan nyo, nandito pa tayo sa mundo, nakikihalubilo pa tayo sa iba't ibang mga tao. Kaya kailangan nila ang ating asin. Kailangan nila ang ating testimonyo. Para matanggap nila ang mabubuting bagay na galing sa bride. We must prophesy again. Kailangan nating ipagkaloob sa kanila ang ating impluensya, ang ating testimonyo, ang ating kaloob. Diba? May kaloob ang bride. Kailangan ma-share din sa mga tao. Diba? Wag po kayong maging tigil. Wag kayong maging idle. Gumawa tayo hanggat araw. Yung dati nyong ginagawa na masipag kayo mag-share, makipag-usap sa mga tao, gawin nyo hanggat hindi nagra-rapture. Sabi nga, di Brother Branham, nagtanong ang mga tao sa kanya, Brother Branham, malapit na palang rapture, ano ang aming gagawin? Patigilin na ba namin ang aming mga anak sa pag-aaral? Huwag na po ba kaming magtrabaho at mag-intay na lang? Ibenta po ba namin ang aming mga lupa't bahay at mag-intay na lang sa rapture? Sabi ni Brother Branham, huwag niyong gagawin yan. Patuloy niyo pa rin itanim ang kauli-uli ang butil hanggat hindi nagra-rapture. Patuloy niyong pag-aralin ang inyong mga anak. Patuloy kayong makipag-communicate sa mga tao hanggat hindi nagra-rapture. Yun ang payo ni Brother Branham sa atin. Can you say amen? Kaya hindi tayo dapat maging tigil, maging idle. Diba? Kailangan nating i-present, i-share sa tao yung ating savor, yung lasa. Kapag ang asin wala ng lasa, ano pa ang testimonyo mo? Diba? Pag wala ka ng testimonyo, pauwiin ka na ni Lord. Uwi na, anak. Wala ka ng testimonyo eh. Mukhang gusto mo nang mamahinga eh. Uwi na. And you say amen? Then, aawit. Ano yung awit na yon? Kukunin na kita. Diba? Bakit, mga kapatid? Kasi wala nang lasa eh. Pauwiin ka na. Ayaw mo na maglingkod. Diba? Gumigive up ka na. Kailangan lagi kang active. Pag may fellowship, lagi kang dadalo. Diba? Kahit may edad ka na, mga kapatid, mapiplish mo si Lord. Itong sister na to, kahit medyo matanda na, mahilig pa rin mag-fellowship. Masipag pa rin sa mga gawain. Anong gagawin ng Diyos sa'yo? Sige, bibigyan pa kita ng extension. 50 years. Biruin mo yun, 50 years. Diba? Kagaya ni King, sino ba tong haring ito? King Josaphat ba yun? Sino yun? Yung binigyan ng 10 years extension. Diba? Tinaningan na ang buhay, binigyan pa ng 10 years. Dahil gusto niya pang makapiling ang Diyos, makapellowship ang Diyos dito sa place. Can you say amen? Sino po ang gusto pang makapellowship ang Diyos dito sa place?
Amen. Maging active tayo. Maging mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging supportive tayo sa mga gawain niya. Sa mga camp meeting. Yan, November 1, kailangan nandyan tayo. December camp meeting, dapat nandyan tayo. Summer camp meeting, family day, dapat nandyan tayo. Amen. Yun po ay fellowship. God loves fellowship. Nais niya na tayo laging kasama niya sa fellowship. Oh, glory to God. At malapit na tayong mag-close. Ano ang gagawin natin sa fellowship? Sabi sa Bible, huwag nating kalimutan ang pagtitipon-tipon, ang pag-aaralan, kagaya ng ginagawa ng iba. Can you say amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya, sa gathering na yan, in every gathering, merong breaking of word. Merong revealing of the word. Yun ang pinakamahalagang bagay po, mga kapatid, na nagaganap sa atin. Yun ang grounds. Yun ang common grounds natin ngayon. Anong ganda ng tinatawag na, halika, tayo ay magpulong. Magpupulong, wala naman kayong pagkain, there's something wrong. Can you say amen? Uulsirin lang kayo nun. Diba? Mag-uusap, magsasalita kayo sa isa't isa, wala naman kayong pinagpipistahang pagkain. So, the same day sa message sa huling kapanahunan, kaya tayo nagtitipon-tipon dahil meron tayong word for today. May mensahe ng pag-agaw, may shout, may voice, may trump. Saan ka na dyan naroroon, kapatid? Diba? Shout ay part ng rapture. Ang voice ay part ng rapture. At ang trump, ang actual, mga kapatid, na pag-agaw. Shout, come out. Pastor, come out na ako. Hindi na ako saklaw ng turo ng tao. Hindi na ako tali. Ako ay malaya na, tinanggap ko na ang mechanics ng mensahe, ang shout. Tanggap ko na merong Malakay 4 and Revelation 10. Yun ang shout. Yun ang mechanics. Lahat po ng turo, pastor, na pinipreach nyo ay naniniwala na ako. Shout yun. How about ang voice? Ito naman. Lahat ba ng turo na tinuturo sa iyo ay pinapamuhay mo na? Pag lahat ng turo na naririnig mo at pinaniniwalaan mo ay pinamumuhay mo na, ikaw ay nasa voice na. Ang voice ay resurrection spiritually. We are sitting in Christ, in heavenly places in Christ Jesus. We are in the voice now. Ito ay voice ng 7 thunders. Rapturing faith, para tayo makasama sa rapture, sa pag-agaw, ay merong 7 consecutive voices. 7 revealed mystery truth na ni-reveal sa atin. Yun ang voice. Ang voice ay nabuhay ka na sa mga patay na gawa. Amen? Lahat po ng nabubuhay na, bumango na sa mga patay na gawa, say amen. Lahat po ng nabuhay na sa mga patay na gawa, say amen. Humihina. Oh, glory to God. Ang voice, mga kapatid, ay next para sa trump. Bago maganap ang trump, kailangan may voice. May quickening power na kinwiken ka na sa mga patay na gawa. Yun ang voice. I-ready ka para sa trump. Ang trump ay actual body change. In the twinkling of an eye, we shall all be changed in a moment. Lilipad tayo. Amen? Hindi po sinasabi, lulusot dyan. Tapos makikita mo yung yero, butas. Hindi po ganon. Rapture, mawawala ka dito. Can you say amen? So, saan ka mapupunta? Sa dimension, sa air. Makakasama mo ang Panginoon. Hindi nga mamalayan ang mundo eh. Kaya ito, itong bilang na to, mawala lahat yan dito. Mamamalayan ba yan ng tagig? Hindi. Maliit lang na bilang yan. Nakuha nyo? Sasabihin lang na mga kapitbahay nyo, ay, nagbakasyon lang yan. Naglipat bahay lang yan. 1 buwan na nga, oh. Hindi umuwi. Baka nandyan lang yan, namasyal. Kaya pag nag-rapture, minority lang. O konti lang ang aagawin. Kaya merong ni-reveal ang Panginoon na mensahe, may shout, may voice, may trump. Ang last ay trump.
Ready na ba kayo sa Trump? Kinakailangan dumaan ka sa boys. Bago ka pumunta sa Trump, kinakailangan dumaan ka sa boys. At ang boys ay ang mensahe na nabuhay sa iyo. Ang mensahe na yung pinamuhay sa iyong araw. Yun ang tunay na gathering nating lahat. Ang real gathering ng church na to dahil may rapture na isang araw darating sa atin. Can you say amen? Kaya tayo nagtitipon-tipon dito dahil alam natin isang araw may rapture na darating dito sa atin. May pag-agaw na makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yun ang tunay na fellowship. Do you love Him? Hallelujah. God bless you all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung meron po tayo mga prayer request ay isulat, ipadala lang. At meron pa tayong iba pang activity gagawin. Meron yata dito mga baby na iaalay.